Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tuga marinaga po sa Indo, aldaw kitang Biyerkules na ngunyan, 7 kang bulan na Agosto taon 2027. Ginara ihatod niya mo sa Indo ang amin ng mga baretang mantabayanan sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Naantabayaran pa kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asinman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarang po bilog na puwersa kang Kakampi Network News, ali po rin sa bagong temporaryong studio kan Kakampi Network News sa Naga City. Si Sabuya pong dating studio anti renovation ko niyan para po sa mas modernong analysis booth sa mga maabot pong aldaw para po sa mga programa kada Kakampi Kamsur. Kaya barang ko si Ivan Burawan sa Rado Teknikal ko po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ko dyan sa Rado Nasyonal, aros sa 8 sa 10 Pilipino nag-uyon sa pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan. Basado sa Pulse Asia survey na kinumisyon ni Senador Win Gatchalian, naginibo ka nagtalikod na Hulyo 17 sa 24, 76% kan 1,200 na adult respondents sa Pilipinas ang pabor sa cellphone ban sa mga eskwelahan. Mientras tanto, 13% man anday uyon, 11% anday linda manitirmidran kung nag-uuyon sinda uday. Pinakamakusog ang suporta sa Class ABC, 80%. Kasunod ang Class D, 76%. As in Class E, 71%. Mientras tanto, sa National Capital Region, 80%. Balance Luzon, 79%. Mindanao, 81%. As in sa Visayas, 61% ang pabor degree. Basado sa pagbubusi ising ginibo kang Senate Committee on Basic Education sa 2022 Program for International Student Assessment, 8 sa 10 mga estudyante na nag-iedad 15 ang napiga report na naabala sinda sa klase huliman sa paggamit ni smartphones. Asin 8 man sa 10 ang nag-report na naabala sinda o naisturbo sa paggamit kan iba pa mga estudyante kan sa mga smartphone. Karagtalikod na Hunyo, isirangat ni Senador Gatchalian ang Electronic Gadget Free Schools Act o ang Senate Bill 2706 na katuyuan ipagbawal ang paggamit ng mga mobile devices as in electronic gadgets magpun sa kindergarten sa good senior high school sa laog ka mga eskwelahan mientras igwang klase. Pigil komentar kang House Appropriations Committee. Asumiron kan Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ang professional fees kapag doktor na may pasyenteng trios. Sabi kan komite sa budget hearing kang Kamara bilang solusyon sa angat katakod sa pagpapautob kan medical assistance for indigent and financially incapacitated patient program o MAIP na ipinapautob kan Department of Health. Sinabit pa man na sinaram kan MAIP program may mga guarantee letters halis sa DOH na nag-aasumir sa medical bills ka mga trios na pasyente. Alagat ang problema, habo ka mga doktor na maghalat kan 30 dias para sa idang professional fees asing gusto ninda makuha tulos ni Inkas. Kabali pa sa rekomendasyon ko ang paggamit kang PCSO ng corporate credit card para maparikas ang proseso kapag sa mga ospital sa mga pagkakataon na naitulos na kapagpaluwas ng kwarta o cheque ang ahensya. Mientras tanto, bukas man ang PCSO sa mga rekomendasyon kan komite asin abinado sinda kay puan talagang pakusugon pa ang serbisyo medikal kang gobyerno sa mga tiyos na pamilya na mga Pilipino. Kakampi
Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras yato ngunyan at yan po ang tabayaran ng mga report mag-aari sa mga pagiriba yato sa luwas. Sa ibang mga bareta yato ngunyan, nag-angal si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Immigration Lookout Bulletin Order na ipinalwas laban sa saya. Sigun kay Roque, malinaw na harassment sa naman ang ginigibo sa iya. Tilawan doon niya ang sulumenting idinadaklag na ebidensya sa kontra sa iya. Iyo ang pagbali niya sa sarong Catherine Cassandra Leong para magpa-reschedule kang arrears payment asin bakuman na dahi man establisher na organizational chart na basta na sana ibinugtak ang sayang pangaran. Inako sa lampan niya ang mga nagtutulod kang kaso nin witch hunt ang mga nagigibo nin investigasyon. Nagtutubod siya. Gusto sa naman patulidungon ang mga kritiko kang administrasyon. Nangyari simot ang siri na pagkakasabit kan sayang pangaran sa isyo po na mga pudan siyang gibon drug-free ang Palasyo Malacañang. Lalo na may revelasyon ang sarong eyewitness na si Cathy Binag. Sabi ni Roque, mayong rason para sa sarong lookout bulletin ulit ang mayo siyang planong bayaan ang Pilipinas. Pagsiguro niya pa, padangat niya ang nasyon, asin na hampangon niya ang mga inaakusar na siya involved sa operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag pa ni Roque, Pilipinas na ang sayang nasyon na pinaka-padangat. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungunan, tignigaran ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na political pressure ang nasa likod sa pagbabalik ng mga security aid ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kan na PNP Chief na bakulang security detail ni Duterte ang binawi kundi pati na ang iba pa maging ang mga classmates niyang general. Paliwanag ni Marbil, gusto rin ng gibon professional ang PNP Police Security and Protection Group na nagpapatunay na igwang perceived threat bago ang sa ilang deployment asin para kulun ang sa ilang mga tao sa ground. Kakaputon man ni dating PNP Chief asin ngunyan Senador Ronald Bato de la Rosa kung ba yung banta labang kay Duterte sa ibungkan makusog na panindugan kanila laban sa CPP-NPA. Paliwanag kang PNP Chief na ang seguridad ni Duterte piga-administrar kang Presidential Security Command. Alas 5:23 at yan po ang tabayanan ng mga report mga pagkaliban niya hali sa luwas. Mientras tanto, sa iba panitales ka mga bareta niya ngunyan, inapurbaran ng Department of Budget and Management ang pagkapalawas ng dagdag na 5 milyon pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sigun kinibiyang Sekretary Abida Pangandaman, ang pundo maghali sa 2023 budget taganing gabiton sa atraso sa kinakarkulang 703,880 4-piece beneficiaries na nasuspender o na-deactivate. Makatabang subot ang 5 billion pesos para mabawasan ang epekto kang inflation sa mga namanuan asin magpanagos-lagos ang trabaho kan Department of Social Welfare and Development sa pagtabang sa mga beneficiaryo. Ang 4-piece program, pigdisenyo para bawasan ang pagtiyo sa enterong Pilipinas asin masuportaran ang mga pamilyang hababaan income. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pinagpahayag ni Alcalde Jas Camaracan Banwaan ni Libmanan Camarines Sur na ngunyan pano-pano ni mga proyekto asin programa an sa indang Banwaan iyan sa tabang ni Governor Luigi Villaferte maging ni 2nd District Congressman Elray Villaferte.
Yung patod po ang provincial government of Camarines Sur, pamamayo po ni Governor Luigi Villaferte as in antabang po ang second congressional district sa paagi po ni Representante El Villaferte. Araal daw po kita nagme-medical mission sa Lipmanan, scholarship programs, tutorial assistance in crisis situation, nagtatrabang-tabang po kita. Kung yan pong maabot na aldaw po. Parte kan naging magapahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan ni Libmanan Camarines Sur kanini ang mahapot kan kakampi mo patrol dapit sa mga programa kan kapwerte na pigpapakinabangan ko niyan kan mga taga Libmanan. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:25 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang bareta halin ko dyan sa luwas, bagong gasolinahan sa laog kan membership store dyan sa Barangay Triangulo kada Siyudad Naga. Tatawan mangganari daning temporary business permit sa tao kang grabing violation sa construction kani. Bareta yan halin ki Maiko Garcia. Maiko! Go ahead, Michael. Dahil na muna tigbukasan ng kasulinahan. Kasabay kang opening kang lander suli sa zoning restrictions kini sa Pahid Conselvadong del Castillo. Committee Chairman kang Environment and Energy sa Sangguniang Panglungsod, di kaya subot na bantayan kang City Engineer's Office ang pagkonstruir kang bagong o kang enterong business compound huli naman da sa kulang ang personalis kini para da matawanan ng full permit kinakaipuan na magkumple kan mga requisitos partikular ang distansya sa eskwelahan na nakapalaman sa zoning requirements kan Department of Energy. Mga kakampi pang 2 beses na nangyari sa Siyudad Naga kumarumduman kay Dupa ang sarong gasolinan sa Concepcion Pequeña ang tinawan sa naning temporary business permit huli man taday nagpasa sa zoning requirements. Pigmaot kan Sangguniang Panglungsod na dahil naliwat mangyari ang siring na insidente. Liwat na inapudahan ang atensyon kan City Engineer's Office na magtaga libot-libot nga ni sa mga private construction sites nga rigma yung aberya lalo na kung istrukturang pangkomersyo. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:27 ang oras siya tungkol yan sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal. Liwat idineklara ang state of calamity sa Bataan huliban sa bantak ang oil spill matapos ang sunod-sunod na insidente ding maritime sa lugar. Pinirmahan ni Bataan Governor Jewett Garcia ang Sangguniang Palaluwigan Resolution number 320 Series of 2024 hulimanta naapektaran kang oil spill ang 17,000 na mga parasira sa probinsya. Sa sinambitang report kang Provincial Social Welfare Development Office, sinabi ni Garcia na 10,174 pamilya sa Limay, asin 4,822 sa Mariveles ang apektado man. Dagdag niya pa ang deklarasyon ka Distrito Calamity sa probinsya, mga hulugan ng kadagdagan na pundo para mapundo ang epekto ka mga oil spill asin matawan tabang ang mga apektadong residentes. Matandaan ang MKTR Terranova na may drang 1.4 bilyon na litro ng pang-industriyang petrolyo. Makalis para sa rong aldalo binubugmang ang MTKR Jason Bradley na may 5,500 diesel sa kadagatan kang barangay Kabkabin, Mariveles, Bataan. Mentras tanto suminunsan man ang MB Birola 1 kan July 31 sa kadagatan kan Sitio Quiapo, barangay Biyaan, Mariveles, Bataan. Ipinasararom dahil palang naharoy sa state of calamity ang probinsya kang Bataan matapos ang pagtamak kan habagat na pinakusog kan tropical cyclone na si Karina. Sa ibang baretan dyan tungkol yan, marama na ang resulta kagigibod na 2025 midterm elections matapos ang tulos hangkod 5 minuto sa nang birilangan gamit ang bagong makina. Ipinagmalaki ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa sarong programa asin na sinabing may binago na sinda sa sistema. Alagad, sinabi ni Garcia, pakumpastante ang pundo kang Comelec
kaya nabawasan ang bilang kang presinto sa interong Pilipinas. Sa ibungkayan, makakaiwas na subot sa surusuan ang mga PWD, mga bados, asin mga gurang, asin mga kabuto naman sinda, magpuning alas 5 sundok alas 7 ng pagkaga. Mas maginhawa naman ang eleksyon hulita gigibuna ini sa mga mall sa interong Pilipinas. Sigun Paki Garcia, plano nindang magkaigwaning Voters Education Campaign sa maabot na Oktubre sa Nobyembre para sa mas mahiwas na pagbariwas ng informasyon manugod sa bagong sistema kang eleksyon, lalo na sa mga puwarang lugar. Dagdag niya pa, kay puwan lang nin sarong government ID o kaya man barangay certification na may nakabugtak na address kung maparehistro asin man may registration site sinda sa piling mall sa aldaw mismong sa aldaw nin Sabado. Oras yata ko niya matugang 31 minutos na makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Mapanagos kita sa iba pa mga bareta at yan. Kita po na ang tabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. Siniban po sa 99.3 KM Kakampi Partido asinman sa 91.9 BBS FM Saraga City. Pati naman po sa mga FB Live viewers niya mo, good morning sa Indo. Babalik ang Kakampi Network News. At yan, Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas, lapas, Kakampi mo. pasado sa pinakauring datos kay National Disaster Risk Reduction and Management Council, luminangkaw ang pinagsarong danyos sa 5.98 billion pesos. Sa sinabitang kinilad, 4.17 billion pesos ang danyos sa agrikultura, mientras tantong 1.81 billion pesos man sa lado ng infrastruktura. Nagkapara sa mga grabing nakapagrehistro ng danyos sa iyo mga mga tanong maning mais asin mga high-value crops, mientras tantong nakapagrehistro maning nakulang danyos sa mga peace fund na nag-apaw irrigation facilities, pati naman agricultural machineries. Sa infrastruktura, nairestrong nagkararaot at nagkapirang parte ka mga tinampo asin tulay na inabot man nin tubig baha. Problemado ang Department of Information and Communications Technology huliban sa sunod-sunod na pag-re-resign ka mga biyembro ka sa idang cybersecurity group. Ilihuliman sa nakulang diferensya sa sweldo kang gobyerno kumpara sa sweldong ipig-opresir kang pribadong sektora. Sa Palasyo Malacanang Insider, sinabi ni DICT Secretary Ivan Janoy na 7 na ang nag-resign sa idang cybersecurity group matapos sa mapirata kang pribadong sektor na nag-alok nin doble o kaya man triple sa sedang sinisweldo sa gobyerno. Sigun sa sekretaryo, paano ba ang epektibo ang sedang ahensya sa pagsiguro kan cybersecurity kung dahil kayang mantiniron ang mga personnel huli sa bakong competitive ang sweldo. Katakot kini, nagurot ang DICT ng special fund na magamit sa pagkataon ng safe havens sa mga informants o ang pag-procure ng karagdagan na resources tanganing marikas na malabanan ang mga cyber criminals. Mientras tanto mga tugang, Mayo sumut banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni AP spokesperson Colonel Franchil Margaret Padilla na nag-uuyon sa rainot na pahayag ang Philippine National Police na mayo silang namomonitor na banta sa seguridad ng Vice Presidente ng Pilipinas basado sa indang assessment. Sigung Kipadilla, sa ngunyan nasa 400 na AAP personnel ang nakadistino kay Vice President o nakalistino sa Vice Presidential Security and Protection Group na yaon siraron kan jurisdiksyon kan Presidential Security Commission. Ito naman binawasan kang PNP ng 75 police and security personnel na naka-assign kay Duterte hulita kinakaipuan sumut ining i-deploy sa National Capital Region Police Office. Grabe pa pala ng security, sige ang reklamo. Ang iba nga dyan, Mayo eh. Mientras tanto mga tugang,
Nagtaram na ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo manugod sa ugat kan dingkilan sa pagultalan kan sayang ina na si Angelica. Sa sarong video na pigpost niya sa sayang TikTok account, saro-sarong sinimbag ni Yulo ang mga payag kan sayang ina sa mga interview. Kabali digdi ang maparapit sa girlfriend niyang si Chloe na yusubot ang ugat kan day pagkakaintindihan nindang mag-ina. Edot niyang piglinaw ang issue sa 70,000 pesos na ibinugtak subot kan sa iyang ina sa bank account. Na sigun sa iya, bako lang 70,000 pesos ang pinag-urlayan digdi, kundi 6 digit. Napatawad naman subot niya. Ana ina, alagad nagirimduman niya magraray ang makukulog na sinabi kani sa laban sa iya. Inagad niya na mag-move una ang inang si Angelica. Mientras tanto, pinasalamatan niya man ang ina sa pag-congratulate sa iya na kanmangkana ng 2 gold medal sa Paris Olympics. Matapos magkakan kan sa ilang panguntuhan sa ospital, ang bagsak kan may 132 na delegado kan Sangguniang Kabataan halis sa San Carlos City sa Pangasinan. At mga SK delegate nag-atindir sa strong seminar kan Gender Awareness and Sensitivity na nagpuon kan August 5 na badurar sugod sa kunyo na aldaw August 7 sa edot na batch asin August 8 o 6 to 9 para sa ikaduwang batch na ginigibo sa Travelers Hotel and Event Center sa may pagtabangan kang SBMA asin City of Olongapo. Ang mga SK delegates nakamati din pagkaribong asin pagkulog ning tulak natulos man din nila sa banibaybang ospital sa siyudad kang Olongapo. Nagkapira sa mga delegasyon kang SK ang dinara sa James Gordon Memorial Hospital, Bay Point, 40 sa SMMG, 10 asin 5 sa Alti Care. Ang iba nakaruwas naman matapos na magpasararom sa clinical evaluation. Paragos man ang ginigimong imbestigasyon ka mga autoridad sa nangyaring food poisoning sa sinambit ng okasyon ka mga sangguniang kabataan sa Pangasinan. Mientras tanto matugang sa iba pang detalles ka mga bareta dyan tungunan, alas 5:45 ng pag-aaga. At dyan babalikan dyan ito iba pang mga report magaling sa mga pag-iriban dyan sa luwas. Nagsangat man si Senate Committee on Public Services Chairman si Lalo Rafi Tulfo ni na Professor Lay para tanggaluna ang travel tax na ipinapataw sa gabos ng mga Filipinong nagmamawot na magbiyay papasiring abroad sa pagiling economy class. Sigun Kitulfo, ang pag-obligar sa pagbayad ng travel tax bago makapag-abroad balga sa 1987 Constitution, particularmente sa Article 3, Section 6 kan Bill of Rights. Sigun sa iya, ang pinagbabasihan kan gobyerno kang paragos na pagpato ng travel tax, iyo ang Presidential Decree 1183 na ipinilwas kan taon 1977. Sirarom kani ang mga Pilipino na exempted sa magbayad kan travel tax, iyo mga OFW, mga ombues and government officials, asing corporation on official travel. Sirarom kang Professor Tulfo, gusto kaning ma-repeal o maibasura na ang PD 1183 asing gibon exempted manggrales sa travel tax ang gabos na pasayro sa economy class. Baging ang mga individual halis sa mga nasyon na biyembro kang Association of Southeast Asian Nations na palargahon Pilipinas asin mabiyaya sa iba pang ASEAN member states. Pero ang mga pasayro sa first and business class mantinidong mabayad manggraray kang inaapod na luxury tax. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:47 ang oras siya tungkol yan. At yan, babalikan taginari ang mga report na kamagapagiliban niya ito halis sa luwas. Mientras tanto, matugang sa iba pang detalles ng mga bareta niya tungkol yan sa Lado Nacional. Nagmumudungon yan ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa pagkagadan kan sa nilang tauhan sa nagyaring enkwentro sa pagkuntalan ka mga pinunudahan na Chinese kidnappers sa Angeles, Pampanga, kalagtalikon na Sabadong pag-aaga. Kabalian nagadan na si Police Staff Sergeant Nilson Santiago sa mga operatiba kan anti-kidnapping group na nagsalbar sa 2 Chinese citizens na dinukot sa Makati City Sabado ning pag-aaga.
Sinakyanan ni Santiago as mga pulis ang hideout ka mga suspect sa barangay Malabanyas kan Sabado mga alas 2 pagkahapon kung saan nagkaigwa ng purutukan. Naisalman naman ang mga biktima asin inarestar ang duwan Chinese na suspect na binistong sinda Hukay asin Rio Don siniman sinda Santiago asin sarupang pulis ang irido sa nangyaring baradilan. Dinaraman ang mga pulis sa sarong ospital sa Angeles, alagad indinaklang dead on arrival ang pulis na si Santiago. Nagtaon ng reaksyon ang labor leader na si Calyodi de Guzman sa ginigibong 2024 Paris Olympics matapos masungkit kang Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang duwang bunawan na medalya. Sa sayang Facebook post, pinasalamatan ni de Guzman si Yulo na naipuli kani ang onra para sa Pilipinas. Kaya nagapunan siya ni material na suporta halit sa gobyerno tanganing magdakulpa ang mga kaparehas ni Yulo na namamayagpag sa mga pangkinaban na kompetisyon. Apora kayan, pagrekomendar pa ni Guzman na bawasan na subot ang confidential funds na nagikinabang sa nasubot iyo ang mga elitistang trapo asin dynastia. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya itong dyan, iguara kitang 49 minutos pagkalampas sa kalasing ni pag-aaga. Balikan nato ang mga report mag-alis sa mga pangriban nato sa luwas. Promesang rescue vehicle ni Governor Luigi Villaferte sa Dalupaon, Pasakaw, Camarines Sur na itauna. Balitang yan, haliki. Mike Gravito. Mike. Ipinagpahayag ni punong barangay Mali na Buntili kana barangay Dalupaon sa Baduanin, Pasakaw, Camarines Sur na ninhuli naman sa sitwasyon kana barangay na nahiling mismo ni Governor Luigi Villaferte kana ang gobernador ang magbisita sa nasambit na barangay tanganing magtao ni na asistensya sa mga residentes digdi na apektado kan habagat. Sinabi ni kapitana na nagrekomenda ni na emergency vehicle kay Governor Luigi Villaferte na tulos man pigpaunrahan kan hoben na gobernador. Then si Gob ko talaga medyo padangat, bako lang talagang padangat ang barangay Dalupaon. Nahiling niya po kung gaano karayo sa sentro ang samuyang barangay. Kaya si request me po na magkaigwa kami ng rescue vehicle, talaga pong tinao sa muya. Pagsabi niya po tulos, 2 days, big pa-receive na sa muya, kay banang po ang bilog na council. Kinuamin na po ang rescue kasi po dakulaon talaga yan natabang sa mga residente kang barangay Dalupaon. Parte kanaging magapahayag ni Kapitana Malin Buntili kanini ang makaulay kan kakampi mo patrol dapit sa rescue vehicle na ipigtaos sa indang barangay ni Governor Luigi Villaferte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto sa iba pang report, Philippine Statistics Authority, Kamsur, nagpapatanid laban sa mga peking nagilibot para magkuaning census o mag-survey. Bareta haliki Maiko Garcia. Maiko. Ipinahayag ni PSA Provincial Statistics Supervisor Raul Aspe Jr. na padagos ang recruitment asin orientation sa mga census asin enumerator sa probinsya ng Camarines Sur, pati naman kabalin ang syudad Canaga, kung kaya man amay pasanga. Nagpatanid ng ahensya sa mga Camarinenses asin agenyos na maglikay sa mga peking para census. Sa kada 5 taon ka, nagkukondusir ang pag-census, iyo man ang pagsabay ka mga peking naglilibot. Yan si mga nagkukuha ng personal na impormasyon, inaaram ang mga propiedad sa Laugang Harong, inaaram pa kung hanggang sa kung anong oras mayong tao sa Laugang Harong. Sinabi ni Aspe na ang mga lehitimong masensus permi naka-uniforme kang PSA, nakalanyag, asin may sulot permining ID, asin may bitbit ng enumerating toolkits. Inabisuan man ang publiko na maging marigmat. Pwede man kuha na ng retrato kung igwaning pagdududa, asin i-report sa sinong opisina o kaya man mag-upload o magpa-upload sa opisina nganig ma-verify. Giwat na pangapudan kang PSA na magpartisipar ang gabos sa gigibo na census na ginigibo kada 5 taon. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News.
Alas 5:53 ang oras siya tungkol yan. Balik kita sa iba panitalas ng mga bareta sa lado nasyonal. Duman sa Zamboanga City, nakupiskar kang pinagsarong pwersa kan Joint Task Force Poseidon o Poseidon, 1st Zamboanga City Mobile Force Company as in Bureau of Fire of Fisheries and Aquatic Resources, Region 9, sa pagikan sa indang maritime operation ang mga homemade na pampasabog na ginagamit sa blast fishing. Sigun kay Lieutenant Chester Cabaltera, Public Affairs Officer kan Naval Forces Western Mindanao, nakupiskar ang 46 na bote o container kang homemade explosive, 50 commercial blasting caps, 8 metrong timing fuse asin sarong motorized boat sa barangay Bariki, Zamboanga City. Sinabi ni Cabaltera na ang mga motorized boats may lunad o ang sarong motorized na bangka may lunad ding tulong kalalakihan asin nakadulag asin paragos na pinaghahanap kunyan ka mga autoridad. Mientras tanto na i-turn over naman ang mga pampasabog sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Team para man sa magkakaligong kustodiya kaini. Nasa kabilugan, 1,501 irregular na birth certificates ang ipinalawas kan Davao del Sur sa mga dayuhan pon 2016 sa 2023. Ini nabulgar sa ginibong pagdangog kang Senate Blue Ribbon Committee kanakalis na daw, sigun sa komite, sa inarang inibisigaran ang mga day-autorisadong paglakop asin paggamit ka mga dayuhan ni mga dokumento kang gobyerno kang Pilipinas. Nagtestigo si Santa Cruz Government Legal Officer Rionel Cabardo na bayo magurang na Pilipino na nakabugtak sa 53 o 54 birth certificates na pigpanawas sa mga dayuhan invest may mga dayuhan na magurang na Chinese. Nadiskubre na nasampit na mga dokumento kulang sa attachment kaya napagrupurupan na irregular na ipinalawas sa nasampit na mga birth certificate. Sigun sa inda, sarong job order employee ang nag-asikaso ka mga transaksyon na dahil pigripaso ang kontrata kan Enero taon 2024. Dahil man pinangaranan ni Cabardo ang sinambit ng empleyado. Nagluluwas na tampered ang mga dokumento hulita parehong midwife ang signatory. Sa kunyan, sinuspindir na ang head kan local civil registry na imbuelto sa pagkapanawas ng irregular na birth certificate para sa mga dayuhan sa sinambit ng banwaan. Kinumpirmar kang Armed Forces of the Philippines na uminabot na sa 3,000 hektaryas ang igaanab o sinasakop na teritoryo kan China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabalindigdi ang panganiban o ang Mischief Reef, Johnson, Mabini Reef, asilang Samura o ang Subi Reef na pinagbugtakan ng mga military base kan China. Kompleto subot ini sa pasilidad, Iguang Airstrip, may hangar, naval base as iba pang military structure. Sinabi kan opisyal na illegal ang pagkapahiwas kan teritoryo kan China hulita ibinasura na sa arbitral ruling ang gabos na features na pig-establisar kan China o Chinese Communist Party sa South China Sea asin mayong maritime na entitlements o titulo mientras ibinabasura man ang 9-dash line kang Beijing. Pon kang Hulyo 30, sagun Agosto 5, nasa 122 na Chinese vessels na monitor kang Pilipinas sabay kang Philippine Navy sa WPS. Kabaligdi ang monster ship asin ang survey vessel kang China na nakawarak sa bisinidad kang Sabina Shoal kung saan na-discovery ang mga itinambak na pigrunot na mga corals. Makadulaman subot ang katuyuhan kang Oceanographic Research Vessel na Keishu Hao kan China na nagkukoncerning pasigsag na pattern sa Scuba Shoal. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 3 minutos na mga tugan, test magabotang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal. Naglansar man ng hero protesta mga health workers sa sa marabibang pampublikong ospital naman sa Metro Manila sa Department of Budget Advancement, tanganing kundi na ron.
ang Executive Order number 64 o ang updating the salary schedule for civilian government personnel and authorizing an additional allowance and for other purposes ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pigla daw ang alliance workers ang executive order na bako makahustisya asin dahil nakakainsulto sa mga dedikadong public health workers asin iba pang empleyado kang gobyerno na dusay buhay na nagsiservisyo sa nasyon, lalo na sa panahon na may banta ang salud asing krisis sa ekonomiya. Sigun sa mga health workers, kung talagang gusto kang administrasyon na inuton ang health care, tano kay puan pang mag-agi ang mga empleyado sa MHO type benefit na arugang medical allowance. Sigun sa inda, tano dahil gibon free medical treatment as in free hospitalization para sa kabus kan empleyado kang gobyerno. Apura kayan, inunod pa kang public health workers sa DBM ang tulos na pagkaparawas kan sa indang long overdue ng performance-based bonus para sa taon 2021 sangkod 2023. Ang sobrang pagkakabala sa indang bonuses nakakadagdag sa kanipisilan sa pinansyal na kinakampangkan kadakol na public health workers na naging delikado sa pag-aatama nin iba para sa salud. O good news sa mga pulis. Ano na mga pulis ni? Grabe na mga kwarta. Kaya puro di auto na, Ivan. Puro di auto na. Manang parkingan sa mga police headquarters, sa mga kampo. Puro auto kang pulis. Na grabe ang benepisyo. O, mariresibin ang kunyan aldaw. Kunyan ang Merkules. Kan lampas sang 2,000 na kwalipikadong pulis ang sadang combat incentive pay. Asing combat duty pay para sa bulan kang Agosto kunyan na taon. Pasado sa abiso halis sa Philippine National Police Finance Service, abuton sa 164,647 na mga pulis ang maresibi ng CDF o CDP, mentras tanto nasa 116,083 man ang makakakubra ng CIP. Maresibi man ng fixed rate na 3,000 sa CDP asin mga kwalipikadong pulis, mentras tanto 300 pesos man sa sainang daily CIP. Ang CIP dagdag na base pay para sa mga pulis na aktibo sa mga counter-insurgency operation, mentras tantong special allowance man ang CDP para sa mga pulis na kabali sa actual police operations. Apura kayan, makakaresibi pa man ang 214,291 na pulis kansa ng rice subsidy ngunyan na aldaw. Iguanang naisip na taktika ang Department of Transportation para dagos ng mawara sa tinampo ang mga kolorom na mga bihikulo. Sa public briefing, sinabi ni DOTR Executive Assistant to the Secretary Jonathan Gismundo na may nagkapirang estratehiya taganing balipisilan ang operasyong ka mga kolorom. Kabali subot digdi ang pag-alok sa mga pasayros na dai tangkuruson o aprobitsaran ang mga kolorom na ini tanganing mapilay ang sa operasyon. Masakit man yan, kada ako nag-aabili. Kinukonsiderar kan DOTR na sindikato ang mga kolorom na sasakyan ulita dahil mabiyay ang mga ini padigit-tigit invest sa kadakol ang mga tao na nagbiyahe na sa marabibang rota na mayong pagtugot halis sa ahensya kang gobyerno. Papakusugod man subot ang anti-kolorom campaign kung saan inaalok ang mga pasayros na i-report sa mga autoridad ang piguhunang kolorom na mga sasakyan. Sinabi pa ni Gismundo na may iba pa sila mga ipapautob na lakdang alagad dahil na muna isa sa publiko tanganing dahil makapaghanda ang mga sindikato nin kolorom. Iyang problema mga tugang sa mga ahensya kang gobyerno arugang LTO may mga nakikinabang na mga haralanggaw na opisyal. Daw agurano ka sincero ang enforcement si mga bus ninda iyo ang nagtitimbre na daitaluhon si sa inda mga ataman ng mga kolorom. Kaya mayo dahil mahali ang kolorom. Ang mga kolorom pati armido ko sa may mga sadiri, mga retired generals, may mga koneksyon sa gobyerno. Kaya pag inaapudan si mga nagdadako mayo libre sa anong man na penalty, dawa yan kolorom na nagbabiyahe. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito ko niya matugang
3 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ni na pag-aga. At yan po, mabalik kami para ipagpanago sa mga bareta. Kaibanan po ang mga bareta maghalisa sa tuyang mga kakamping radyo. Diyan sa Ringgodada sa paikan DWEB-FM Kamsur, sa KM Kakampi sa Partido, asinban sa BBS-FM sa Naga City. Kung nagkantabay si mga pagriban niya itong anchors, anong remedyo ka niya, Ban, sa sinabalusot? Okay na. Dati ka na rin ikaw malusot, ha? Nagkagawa lang kaming pagbabago mga tugang sa samoyang studio ko dyan. Araw ko sabi ko sa bago. Si Lumaming Studio, papagayon ko niyan para sa sarong modernong studio. Bagay sa kuyan, bagay sa mga online broadcast, ano? Sa kasaro pa, si mga dating kalagduman na pigwalat, kan si mga dating may mga pagriba, dapat mahalin na to, ano? si mga kuyan, si mga latakan, si kalagkan, si mga dating may mga pagriba, dapat maialaw na to. Kaya bago na ang samuyang studio sa pagbalik niya mo pagkatapos kayan. Pero ngunyan, yaong kami sa sarong gilid ngunyan, nagbo-broadcast para ipadagos nato ang sa tuyang simulcast na pagkabareta digdi po sa Kakampi Network News. Babalik kami at yan, alas 6, 4 oras kunyan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ng Banwaan, magigarumduman, nalukalagumanukan Banwaan na Baaw sa lideraton Mayor Besenyo, planong idakit ang munisipyo sa Barangay Santa Teresita na magiging lugar na kan gabos na kaibanan ng mga ahensas kan gobyerno nasyonal na yaon na mumugtang sa sendang Banwaan. Sigun kay Mayor Besenyo na bakal na kan lokal na gobyerno, ang daga na dadakitan kan sa bagong government center kung saan kaibanan sa ipapatindog digdi ang Rinconada State University na pet project ni Congressman Mix Villaferte kaibanan ang sayang tugang na si Governor Luigi Villaferte. Inako ni Besenyo dadakula ang naging tabang man ni Congressman Villaferte matapos na ini magpabot sa saya na matawnin inininda kulang tabang sa nasabi ng programa kan lokal na gobyerno kan Banwaan na Baaw. Kung igwa po kitang iconic na Capitol building na ginigibongon niyang sa pili, na nakadesign po siya sa pili, kita po igwaman na ginigibong plano. Actually po, nabakalta na po itong lote, itong lilipatan kan sa tuya pong bagong government center na kung saan po yaon na po dyan gabos na opisina, kaibanan po ang mga national agencies na kumbaga dyan po sa bagong government center, sararuan na lang. And kabali po dyan, itong Rinconada State College na project po kung sa tuyang Congressman Mix Villaferte and Governor Luigi Villaferte. And dakula po ang tabang kung sa tuyang Congressman Enrique Villaferte na nagpaabot sa kuya po ning tabang na masuporta po siya sa katuyang aruganing program. Mientras tanto, sigun pa kay Mayor Besenyo, sa indang ipapatugtog ang bagong government center sa gilid na kan highway para maibalik da sa mapa na inaabot na kan mga biyaheros, iyon na ang Banwaan na Baaw. Tinawang doon kan alkalde na gusto niyang mabago ang impresyon sa Banwaan na pag sinabing mabata. Yaong ka na sa Banwaan na Baaw na para sa saya pag ini narealisar, pag nahiling na kan mga biyaheros ang bagong munisipyo o government center sa namasabi ang mga linasinda, yaon na sa Banwaan na Baaw. Tangunyan po, itatayo pa po ang bagong government center sa gilid na po kang highway para maibalik po sa mapa na iyo po ini ang Banwaan na Baaw. Iibahon ta na po na pag sinabing mabata, Baaw na. Pero ngunyan, mahihiling nila ang bagong government center ng Baaw ay Baaw na. Partigan mga naging payag ni Mayor Jeff Besenyo. DWEB-FM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Dagdag na bareta sa Radalcal, yaon sa linya Erwin Pulutoy del Castillo. Programa kan Department of Interior and Local Government o ang DILG na mandatory clean up drive sa mga barangay pinuknan na. Pag mag-abot ang bulan nin Agosto, formal lang pinuknan ang programa. Huring semana kan bulan nin Hulyo, nagsagibo na nin sarabay na clean up drive ang mga barangay. Sa bagong memorandum kan Department of Interior and Local Government kan o ang DILG, nak-address sa mga barangay kapitan, SK chairwoman, SK chairman sa mga kada barangay. Sarong semana kada bulan, magkakaigwanin pagrilinig sa mga kanda-kandang respetibong barangay, partikularmente ang sa subject kan DILG, malinigan ang mga kanal sa mga barangay. Sa Banwaan ni Nabwa,
pinanginutan ni DILG Officer in Charge Sir Erben Bilano ang naunambitan ng programa katuwang ang Menro Office sa pamamayuman ni Engineer Celedonio O. Ilibado Jr. Sigon sa Department of Interior and Local Government na ang programang ini madagos-dagos lalo na nauuson naman ang helang na dengue. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Mientras tanto, kakalog sa ng bareta, ang lokal na gobyerno ng syudad din Iriga, ang nakasungkitan naman min onra matapos na ni Bistohon bilang saro sa mga awardees kan 2024 lungsad program kan Department of Trade and Industry na ang awarding ceremony ginuwa kasudma Agosto 6 sa Philippine Trade Training Center sa syudad din Pasay. Ang syudad nin Iriga saro sana sa tulong syudad sa enterong Kabigulan na mapili na matawan ka nasabi ng rekonosimento asin kaiban ng kani ang Legazpi City, Masbate City, ang Naga City nga ang proposal kan syudad din Iriga na ang titulo lungsad pagsasaliksik, an extensive research and capability development training on local awareness and promotion of Iriga City's intangible heritage trust ang tinawan nin kantidad 1.7 milyones pesos na grant. Ang nasabi ng proyekto na pili nila sa pagtutok sa creativity as in innovation na ang katuyan ma-i-promote as in ma-i-preserve ang research and capability building initiatives. Ang nagrepresentar sa syudad ni Iriga as in nagresibig na nasabi ng award Yusinda. Ang nagrepresentar sa syudad ni Iriga as in nagresibig na nasabi ng award Yusinda. Engineer Nona Vanessa M. Santiago, ang Acting City Tourism Officer kay Banan Sailin Alferez, asin DTI Regional Director Dindo Nabol, asin ang nasabi ng honra, pinag-receive niya sa pangaran ni Mayor Wilfredo Rex Cuba Arriba Oliva. Ang ipinagtaong grant sigun pa sa impormasyon, ang gagamiton sa pagfundukan manlala ng mga aktibidades sa lindong nasabi ng proyekto kay Banan. Ang inapod na in-depth research training programs as in awareness campaigns na nakadesenyo na mai-highlight as in mai-preservar ang cultural assets kan syudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada, Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang sadit sana si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Gimana ka mga barata dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada area. Oras yata ko dyan matugang 18 minutos na makalampas ang alas 6 ng pagkaga. Magaling sa Rinconada, dumang kita sa partido. Isunod niya ito mga baretang ihatod kang KM Kakampi Partido. Kaya ito naman si Frank Sotero, Partido. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Mabalos sa Kakamping June o yung mga baretang ikadigdi sa KM Kakampi Partido. Pinagpaliwanag ni Department of Social Welfare and Development of DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kung gurano ka-importante ang pinagkondukta nga pilot implementation kang walang gutom 2027 food stamp program sa Banuan kan Gatchprena ka Marinesur. Nagkapirang bulan na nakakaagi na konsensinto 28 nga pamilya. Naging benepisaryo ka na programa. Pinagataw ng doon ng Sekretaryo Gatchalian na importante ang napagasagibo kay hininulit na digdi mahiling ang kaluyan siringman mga pag-aangat sa implementasyon kana sinambit ng programa. Uya si Sekretaryo Gatchalian sa pag-ulay sa mga membros kana bidya sa probinsya kan Camarines Sur Kasudma. Sa pauna, meron ka talaga makikitang mga kahinaan. Kaya importante sa amin nga na magkaroon ng pilot para magamot yung mga maaring maging problema pag nag-scale up na tayo. Minsan sa isang lugar, iilan lamang yung benepisaryo, so napakalayo nila sa mga retailer. So kailangan namin humanap ng ibang pamamaraan para makuha nila yung pagkain nila. Kasi alam naman natin sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, hindi maraming establishmento na pwede kang bumili. Kung may tindahan man, hindi sapat yung kanilang supply. So napaka-importante sa amin na humanap ng tamang mekanismo para makuha nila yung food subsidy pa rin nila. Si Sekretaryo Rex Gatchalian kana DSWD na naging na bisita kana probinsya nin Camarines Sur sa launching kang walang gutom program walang gutom 2027 program na giribo sa Provincial Capitol Complex sa Banuan kan Pili Camarines Sur. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Sa iba pa na baretang nyan sa lalo lokal medical caravan kang gobyerno provincial kan Camarines Sur.
Yaon da sa Manuan ni Lagunoy, Camarines Sur, Ngonyan Aldaw. Report na magali kay Kakamping Dilo, Oriana. Katakot yan padagos na pinapahiwas na serbisyo sa salud ng gobyerno probinsyal sa liderato ni Governor Luigi Villaparte sintan sa tabang ni Congressman Elry Villaparte sa paagikan na ka-Farta Medical Services gigibuon man ganyan daw ang medical caravan sa Banwaan ni Lagunoy, Camarines Sur. Susog sa impormasyon gikan sa opisina ni Punong Barangay Bibot-Bon akan Tingwan Lagunoy, gigibuhon ang sinambit ng medical caravan sa Lagunoy South Central School na masikad ganyan alas 8 ng pagkaaga. Asin man matapos at yan alas 4 ng pagkahapon sa covered court kan sinambit ng eskwelahan. Sigun pa kay Punong Barangay Buna, siring kan mga medical caravan na ginigibot sa paglibot sa kainit sa mga Banwaan. Kumpleto man ang halos gabot sa mga serbisyong medikal na nadara kaining. Araw kan libreng check-up, libreng mga bulong asin vitamins sa ECG, X-ray, ultrasound sa mga alam na bulan na bados na nanay, random blood sugar, uric acid asin man cholesterol test. Mientras tanto sa dental man ang mga serbisyong pinag-uproser, arugan pre-dental consultation, asin man thought extraction, asin ang pinakabagong serbisyo and off-the services sa pagitan na mobile eye clinic, asin mga serbisyo kayo ni, arugan free eyeglasses dispensing, eyeglasses lens replacement, free visual acuity test, free refraction test, asin man, and free keratometry test. Huli kayo ni liwat naman nagpalayo ng imbitasyon ang Tingwan Lagunoy sa paagi ni Punong Barangay Bibot-Bon sa saindang mga kahimanwa na probitaran ang sinambit ng libreng medical services mantang magiging dakulang katipiran na sintabang subutin ni kaginawahan sa mga residente sa orug na sa mga tiyos sa singkapos na pamilya na iguanin mga mati-mati sa saindang lawas na dahil nakakapagpatsika pa orug na sa mga pribadong klinika na mahal naman ang pagpapadoktor. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Karong nga lalaki na may asunto arestado sa ginibong Manan Charlie Operation kan mga operatiba kan na presentasyon ng Philippine National Police. That's Prado sa detalyas kan bareta. Matra yung pong naarestaran sa lalaki sa ginibong Manhunt Charlie Operation kan mga operatiba kan na presentasyon Municipal Police Station sa panginat ni Pulis Captain Marquis Panya, acting Chief of Police, bandang alas 8 kasud mga Agosto 6, 2024 sa Zona 8 Barangay Lidong presentasyon na Camarines Sur. Ang sinambit ng akusado, residente kan Zona 8 Barangay Lidong presentasyon na Camarines Sur, siya ay naresta sa kakusugan ka na mandamiento de arresto para sa kasong resistance and disobedience on agent and authority na maayot nin pinagre-rekomenda na piyansa ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa iyan dahil kan sa iyang pagkakarestar, pati naman ang sa iyang mga diretso sa lingwaing sa iyang naintindihan. Asin sa presente, ang suspitsado nasa kustudiya kan hipaturan kan presentasyon Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Ninhuli kayo na ang presentasyon Municipal Police Station nagpasalamat sa komunidad sa padagos na pagkikipag-koordinar sa pulisya, asin pagtunin informasyon, tanganing mamantinir ang katiwasayan, asin man katuninungang Banwaan. Para sa Kakampi Mo Network News, Dads Prado, Kakampi Mo. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Sa ultimo niyato na barata pinaglansan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang scale-up implementation kang walang gagutom na 2027 na food stamp program. Sa hararom ka na administrasyon na Marcos sa Banwaan ka na pili Camarines Sur kasud Agosto 6. Nakaangkla sa sinambit na aktibidad na nagkapirapang programa na mapagantad sa pagbuhay kan mga Pilipino. Kinabibilangan ini kan na pag-abot program na matutok sa social protection kan mga nangingistaran sa mga rarayon mga o kaya mga perang lugar. Siring man ang Tarabasa program na matutok man sa edukasyon asin asistensya para man sa mga hobby na mga estudyante. Pinag-atenderan ang aktibidad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, Gobernador Luigi Villaparte kan Camarines Sur, DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, mga alkalde kan na probinsya ng Camarines Sur, mga empleyado kan DSWD Bicol, siringman mga miyembro sa kanap media. KM Partido, Kakampi Mo Network News. Kamping Juni ng katripunan kan mga bareta, gikandigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para bareta, Rene Aurelio sa Mabalos sa Maraynaga. Kakampi Network
Network News. Kakampi Network News. Thank you, Rene. Kapag-kabaret na hali dyan sa KM Kakampi Partido, 6:25 ang oras yato ngunyan. Isunod na uyan ang mga bareta hali sa BBS FM. Sa Naga City kay Baranta si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakambing Jun. Uyaman ang mga barata gikan digdisan 91.9 BBS FM Naga. Ay subuot sufisyente o bastante ang naging lakdang asin na pundo na ginagamit kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga sa pagtukar kani sa pagkakaiguanin ba sa laog kan syudad kan Naga. Inuli man tadaiman na subuot na aluya ang kinibong lakdang kan syudad kan Naga labi-labi ang padagos na pagkakaiguanin baha na namamatian sa mga nagkaperang mga lugar sa laog kan syudad kan Naga urog na kun minabaguna sa ada makusog na bulos kanuranda saro sa nanginginutan na kausakan grabing pagbaha sa laog kan syudad kan Naga iyo ang mga basura asin na ang mga lana nagikan sa mga kakanan na pinag-iinhalaan na iyo ang nakakaulang sa mga kanal o sa mga drainage digdi susog sa payag ni Engineer Jewel Martin kan SWMO ginigibuan naman danin legal na aksyon ang mga kakanan sa laog kan syudad kan Naga urog na sa mga nag-uula kana sa indang mga ginagamit na mga lana sa laog kan kanal na saro sa nanginginutan na kausa kan pagkakaulang sa paghupa kan baha sa laog mismo kan syudad kan Naga. Sa ibong kan bagay na ni padagos manda na nagmamauot ngunyan si Engineer Martin na matawan naman in suportan sa indang opisina para mapadakul ang garbage collection truck asin maayos naman na makulikda ang basura sa laog mismo kan syudad na saro sa inihiling na kausa kada padagos na pagkakaiguanin baha sa ngunyan nagahagad nin kooperasyon ang SWMO na mayapon sa tamang apunan ang mga basura kan mga residentes digdi sa laog kan na syudad kan Naga. Sa ibong kayanda ang mga taga-barangay Santa Cruz sa laog kan Naga na handal sa posibleng pagbaha kan sa indang barangay partikular na si Barangay Captain Matias sa Largo kan Barangay kan Santa Cruz sa entrevista kan BBS News ki Kapitan ipinagapayag kani na nahandal sindang mga opisyal asin mga residentes kan Santa Cruz sa humakan na padagos na pagkakaiguanin ba sa sindang barangay nagahagad naman subuot sindanin tabang sa alkalde kan na syudad kan Naga asin man ki City Engineers Office tangani man na tawan nin solusyon anda pagkakaiguanin ba sa sindang lugar ninulit taday manda kaya asin kulang ang mga ekipay kan barangay tanganing digdi karal kalun ang mga imburnal para linigan o kunda iman na padakulaon ang mga kanal sa sindang lugar kaya digdi tulong engineer ang pinag-iba ni Kapitan na Largo sa parte kanda Sitio Paraiso sa laog mismo kana sa indang barangay initanganing inspeksyonon anasambit na nga lugar asin adalan kung paano mareresolveran ang baha. Sinabi ka na nasambit ng opisyal na saro sa masapo nin grabing baha asin magdaranin peligro sa sindang lugar iyo ang Sitio Paraiso kung sain dakul na mga residentes ang nakaistar asin padagos na nagsasapo nin baha sa sindang barangay. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Pag-rescue sa mga aking layas sa Naga, regular dang ginigibukan mga pulis. Buyit padere sa detalye. Pag-abot sa oras ta alas 10 ding pagkabagi saro-saro ng pigsisitar o pinipick up kan mga naglilibot ng mga personalis kan Naga City Police Office sa mga aki o minor de edad na sige ang yaba-yaba sa syudad o itong mga street children as in pigdadara sa City Social Welfare and Development Office kung mayong mag-claim na magurang arog kay ni ang ginigibong sistema sa pagrisyo kan mga pulis sa mga minor sa pagpasunod kan curfew for minors. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar PIO kan NCPO bilang pagtuon ng proteksyon sa mga aki.
sigun kay pumarngon niya na paabuto na September, inaasahan na nila pagdakol kan mga street children na manlilimo sa posible pang masangkot sa anuman na krimen kung dai marirescue o kaya may uli sa ilang mga magurang asin sa CSWDO. Para sa BBS News, Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Bapang detalles kan mga bareta, Yusik Eduardo Punay kan DSWD, ipinabisto sa Media Bicol and Media Welfare Project. Boss O Kaisminda sa detalye. Ipinagpamidpid ni Undersecretary Eduardo Punay kan DSWD in charge sa new program kan nasambitan ng siya ang Media Welfare Project na kung saan beneficiado digdi ang mga taga-media pero kan inot na programa inisubot para sa DSWD man na matutok sa mga taga-media na apektaran kan mga kalamidad pero kayan ang mga taga-media na lehitimong miyembro kan organisasyon ini anda pwedeng magkahagad din financial assistance arog kan burial an hospitalization maging ang mga kapamilya kaini asin kabali sa programa magpuon sa halangkaw na ang posisyon kan media organization hanggang sa janitor inisabot an matatabangan kanasampitan ng programa kan DSWD sa interong Pilipinas na nakunsain inisabot sa priority project kan Presidente. This administration and which is being carried out by Secretary Rex Gatchalian. So thankfully it's being continued naman. No? So basically this is a provision of assistance to the media personnel in crisis situations. So if you've heard about the AIX program, the Assistance to Individuals in Crisis Situations program, so this is a component of that program, no? But specifically for media practitioners in the country. So when we started this 2022, late 2022, we forged memorandum of understandings with national organizations like NPC, the Press Club, KBP, we had a MOA with them. Partiyan kanaging pahayag ni Undersecretary Punay kan pagkikipag-ulay kan mga taga-media kasugma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kapang detalles kan bareta SRA 5 piglatag sa inda mga programa para sa mga paratanom nintubo sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Ipinahayag ni Maria Teresa Caballero, ang Mill District Officer kan SRA dito sa Region 5 na ang Sugar Regulatory Administration iyo ang sangakan gobyerno na nagaataman sa mga paratanom nintubo na maut matabangan kan sa indang mga programa na makalangkaw ang gusikan tubo, madugangan ang sa indang ganar, asin magkaigwanin stable na supply kan asukar dito sa nasyon. Pangunyan ang mga programa sumuot kan SRA, ini nakabase sa Republic Act 10659 o ang Sugarcane Industry Development Act of 2015. Kabali dito ang Black Farm Program, Socialized Credit Program, Farm Mechanization, mga infrastruktura, extension services, training, asin man mga seminar, para sa college as in master's degree, siring man sa TESDA ng mga vocational courses. Ganang sa degree sa Camarines Sur, igwang po mas o menos 500 na mga paratanom nintubo, as in 85% degree, mga saradit na parauman na igwang tigtatanuman nintubo na 5 hektarya pa ibaba. Sa uring production na nagtapos kan Abril 26 ngunya na taon, ang bilog na Pinsamil District nakapag-produsir ng maabot sa 143,000 na sako din asukar. Mientras tanto, tinawan doon ni Caballero na padagos ang mga programa kan SRA para in kami naroon ang mga parauman na padagos na magtanong din tubo para magmapalangkaw ang saindang busi. Para sa Kakampi Network News, Darrell Balias, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa oring bareta sa lado lokal, mabalik na sa investigasyon ang oversight committee sa masunod na simana ini matapos na aprobaran na kan sanggunian na panglunsod kan siyudad Kinaga
ang padagos na investigasyon kini sa surat asin mga aligasyon ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa laog kan Siyudad Canaga liwat na maboltan pagdagog kan Oversight Committee pagkatapos na isumiter na kana Naga City People's Council NCPC ana napakaray na pag-analisar kan Whistle Foundation sa budget kan Siyudad Canaga pigpanginutan ni Konsyal Gil Abunal Gumis ang pagaputa sa konsiyo kunno arin ikukonsidera ang inot ng resolusyon ni Konsyal Lito del Rosario sa pagkondukta nin pagpapadagos na investigasyon kan oversight function kan sangguniang panglunsod kan Siyudad Canaga base sa pag-aadal kan WISOLV asin man kan NCPC sa session regular kan sangguniang panglunsod kan Naga inaprobaran na nakatalaan ng gibuon liwat ang pagdangog kan Oversight Committee sa masunod na aldaw kan Miyerkules, Agosto 14, 2024 iyan tangani man na ipadagos ang mga aligasyon sa surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo na subuot may mga anomalya na nangyari sa laog kan Siyudad kan Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News Jonal Cuba basta barata sigurado. BBS basta barata sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, BBS. Sa inyo mga bareta, ang oras ko niya mga tugang 6:37 na po ni pagkaga. Babalik kami at yan para sa mga ultimong bareta sa Kakampi Network News. Mga baretang lokal, bareta sa luwas ka Pilipinas, asin baretang sports sa samuyang pagbabalik. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas Lapas. Kakampi mo. Oras ko niya matugang alas 6:42 ni na pag-aga. Balikin na sa mga bareta ko dyan, mga bareta sa lado lokal. Pinasalamatan kasugma ni Governor Luigi Villaferte si Secretary Rex Gatchalian kan DSWD ulipan sa paragos na pagtauling prioridad sa probinsya kan Camarines Sur in kaso may mga kalabidad asin iba pang mga dapat na tabangan ng mga residentes kan Kamsura. Kasugma bisita kan probinsya si Secretary Gatchalian para sa information caravan kan Walang Gutom Program 2027 sa raram kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan edot ng piglansara sa duwang lugar sa Camarines Sur. Ada sinabit ng programa para sa mga benepisyaryo. Katakot kayan, sinabi ni Governor Luigi Villaferte na ulit ang pagiging amigo asin haranin ni Gatchalian sa mga Villaferte parating kabali ang Kamsur apura kan pagtaong ayuda sa mga kalabidad sa mga programa kan sinabit ng ahensya. Uya si Governor Luigi Villaferte. The families nararamdaman ko po talaga ang support niya every time na may calamity, may bagyo, may baha, may landslides. So siyempre sa mga bayan niyo po, yung pinakatios talaga ang tatabangan mo niyan. Without further ado, ladies and gentlemen, Sec Rex, thank you for again, and I look forward to building more partnership and friendships, and thank you for all the support. Again, thank you, Josh Mables po. Patihan kam mensahe ni Governor Luigi Villaferte sa tumagan ni Secretary Rex Gatchalian kan DSWD. Mientras tanto, piglinong kasugma sa atubangan ka mga mayor kan na Secretary kan DSWD na si Gatchalian. Ang dapit sa mga benepisyaryo kan Walang Gutom Program kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya, sa ngunyan day kabali ang mga full-piece beneficiaries kada sinampit ng programa, dawan na nga ni ang pigbasihan kapag pili ka mga beneficiaryo ang listahanan kanagtalikod na 2019
Pero piglinon ni Gatchalian, nasa mga masunod, pipilito niya na partida mga lokal na gobyerno sa pagdeterminar kan mga mabibisyaran kan na sinambit ng programa. Uya, Secretary Gatchalian. Madam, we use kasi the listahanan. As in all government programs, there's a listahanan list that we use. Mayor, kasi that's a national law that we have to follow the listahanan. Pero, we also admit that listahanan is a older version, 2019. That's why a while ago I mentioned na when we're done enlisting everybody in listahanan, we have also allotted na pwede sabihin sa amin ng mga LGU na may mahirap dito pero hindi kasali. If you give us those names, we will validate them with you and then we can add them to the program. Sure. Mayor, ang bataso kasi listahanan, pero ang difference nito, we want to work with the LGUs. That's why if you think na merong families doon na dapat hindi kasali, you let us know. We validate. If you think that there are families na dapat kasali, you give us the list, we validate. Yeah. We have our own validating tool rin eh. It's called yung WAGI. Nakita nyo may mga validators tayo on the ground. Kasi admittedly, there's only one list we can use. It's Listahanan 3, which is dated 2019. Parte ang kapagapayag ni Secretary Rex Gatchalian kan DSWD. Mientras tanto, ipinahayag ba ni Alcalde Rex Oliva kan Iriga City na nababantayan ang mga benepisyaryo kang walang gutom program sa pagikan na naresibin nindang food stamp na nagkakantidad 3,000 pesos kung saan niluli sa mga partner na retailers ka mga babakalo na pagkakan sigurado na si mga tamang pagkakan ang naaprobitsaran ka mga benepisyaryo ka na silambit ng programa. Ang Iriga City sa mga naging pilot ka na programa dito sa probinsya ka na Camarines Sur kung saan enot na nagkaigwa ng redemption si mga benepisyaryo dyan sa Iriga City. O yaman si Alcalde Rex Oliva kan Iriga City. We're able to redeem itong nakapalaman na tuman sa card issued by USSC, Western Union, itong worth 8,000 na para sa mga goods na PPDO. Kaya yaon naman si retailers po, accredited retailers ng DSWD. Kaya nag-aigwa ng po sa area. Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 6:47, Bareta sa Lawaskang, Pilipinas, ngunyan. Tiniripo ni US President Joe Biden ang sayang Senior National Security Team. Diskutarigdi ang posibilidad na pagbaluskan Iran sa Israel matapos na magadan si Hamas political leader Ismail Haniyeh. Kung na mangyaring insidente, nagtindi ang tensyon kung saan binabasol kan Iran ang Israel na sindan nasa likod kan sinambit ng pag-atake. Sinabi man ni US Secretary of State Anthony Blinken na ginigibo nila ang gabos na lakdang para maiwasan ang anuman na paglala kan kariribukan. Sa baretang sports ngunyan, sa uring 5 aldaw ka nagpaparagos na 2024 Olympics, mapapalaban man ang mga weightlifters na upunan ni 61 kg Bet Jan Pibuar Zelesa para sa 3-strong Philippine team nagibon sa South Paris Arena. Masakat man si Elrin Ando sa entablado para sa women's 59 kg competition sa kasunod ni Vanessa Sarno sa women's 71 kg sa maabot na Biyernes. Araw ka mga natin ng Philippine Bets na masabak sa aksyon, inspirado ang tulong weightlifters sa historikong ginibo ni Gymnast 2 gold winner Carlos Yulo. May inspirasyon man nila si Tokyo gold winner Heidelin Diaz. Magkasabay na nagpamahaw ang mga weightlifters, kaibaran sila Yulo asin boxer Ira Villegas matapos ang pagbulsa ni Yulo kang enot niyang gold medal sa Olympic. Uli kanina grab sinda na makukuaman ninda makakasungkit maning medalya ang weightlifting hall kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Mga tukang iyan na po mga baretang sa Dunang Tabayanan sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Biyerkules 7 kang bulan na Agosto taon 2024. Mga baretang dati na ang tabayanan kunyan sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Lingkunada, 99.3 sa KM Kakampi Partido, asikban sa 91.9 BBS FM Naga City. Naantabayanan naman kita sa sabuyang live streaming via FB Live. Sa mga nabuga bilog na porsa kang Kakampi Network News. Holiday sa bagong studio kan apa ko man actually bago, temporary lang. Na studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City kay barang ko sa Iban Bulawan sa Rado Technical. Ako po si Jun Bernas, babalos ka sa pagkantabay. Sagkon sa masunod yatong pagkatuning mga baretang amay, on air online, digdiyan sa Kakampi Network News Network. KM Kakampi. 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 Kamsur.